Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2010 French gangster action film na pinamagatang 22 Bullets. Spoilers ahead, watch out and take care. Ang pelikulang ito ay itinatampok ang retiradong mafia boss na iniwan ang kanyang mga negosyo sa matandang kaibigan at nagpasyang mamuhay ng payapa na nakatuon sa kanyang asawa at 2 anak. Gayunpaman, hindi siya tinatantanan ng kanyang nakaraan nang tambangan siya ng grupong nakamaskara sa isang parking lot at iniwan siyang patay na may 22 bala sa kanyang katawan. Ngunit isang himala ang nangyari nang makaligtas siya mula sa pag-atake at ngayon ay maghihiganti siya. Magagawa ba niya ang kanyang paghihiganti bilang isang retiradong mafia boss? Alamin natin sa 22 Bullets. Nagsimula ang kwento kay Charlie Mattei, isang matandang lalaki na dating boss ng mafia. Matapos magpasyang magretiro sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga negosyo sa matandang kaibigan na si Tony Zacchia, pinili ni Charlie na mamuhay ng tahimik sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang asawa na si Christelle Mattei at ang kanilang mga anak na sina Anatoly at Eva Mattei. Isang hapon, sumakay si Charlie kasama si Anatoly. Gayunpaman, habang nasa daan, dumaan siya sa palengke para mamili. Sa harap ng palengke, napansin nila ang palabas ng kambing na pinanonood ng maraming bisita. Humingi si Anatoly ng permiso kay Charlie na bumaba ng sasakyan para manood ng palabas. Pinayagan naman siya ni Charlie at sinabing ipapark niya lang ang sasakyan sa basement. Pagbaba niya ng sasakyan, ilang lalaking nakamaskara ang biglang sumalakay at pinagbabaril si Charlie. Walang magawa si Charlie dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pag-atake. Patuloy siyang pinagbabaril ng mga lalaking nakamaskara hanggang sa bumagsak si Charlie sa lupa na puno ng dugo sa tabi ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad pagkaalis ng mga sumalakay, nagawa pa rin ni Charlie na igalaw ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay isinugod siya sa ospital. Ang operasyon upang alisin ang bala ay agad na isinagawa ng isang pangkat ng mga doktor. May kabuuang 22 bala ang tumama sa katawan ni Charlie. Sa gitna ng operasyon, napanaginipan ni Charlie ang kanyang pagiging teenager noong siya ay nasa kulungan. Sa oras na iyon, nakilala niya ang isang matandang mafia, si Le Directeur de Cabinet. Gayunpaman, namatay si Le Directeur pagkatapos makalabas sa bilangguan, pinatay ng kanyang mga karibal. Ang pagkamatay ni Le Directeur ay nagpalungkot at nagwasak kay Charlie dahil itinuring niya itong parang sarili ng ama. Kaya naman, pagkaraang pagsilbihan ang kanyang sentensya, sina Charlie at ang 2 niyang kaibigan na sina Tony at Kerem ay balak maghiganti sa taong pumatay kay Le Directeur. Habang naghahanda para sa kanyang paghihiganti, nanumpa sina Charlie, Tony at Kerem na magiging magkaibigan sila hanggang kamatayan. Nagsimula sila ng negosyo at bumuo ng isang mafia organization. Palagi nilang pinapatay ang lahat ng kanilang mga kalaban hanggang sa naging tanyag sila sa pagiging walang awang mafia. Sa kasalukuyan, natapos na ang operasyon ni Charlie. Naging headline sa ilang pahayagan ang kaso ng pamamaril kay Charlie. Maraming tao ang interesadong sundan ang kaso ni Charlie, isa na rito ang babaeng detective na nagngangalang Marie Goldman. Si Marie ay isang solong magulang na may isang anak na lalaki. Ang asawa ni Marie ay isa ring pulis na kamamatay lang sa pagbaril. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang kaso ng pagkamatay ng asawa ni Marie, bagamat may kutob siyang si Tony na kaibigan ni Charlie, ang utak sa pagkamatay ng asawa niya. Nang marinig ni Marie ang nangyari kay Charlie, hiniling niya sa kanyang superior na italaga siya upang imbestigahan ang kaso ng pamamaril. Tinupad nga ang kanyang hiling at agad na pumunta siya sa pinangyarihan ng pamamaril at napansin niya roon ang kakaibang bagay kung saan may ilang tama ng bala sa parehong pader na para bang isa sa mga bumaril ay sinadyang huwag patamaan si Charlie. Samantala sa ospital, dinalaw si Charlie ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, pinahintulutan lamang silang makita si Charlie sa bintana mula sa labas ng silid. Si Karim na bumisita din doon ay naging emosyonal nang makita ang kalagayan ni Charlie. Paglabas niya ng ospital, nagpa siya si Karim na maghiganti sa taong bumaril kay Charlie. Iminungkahi ni Martin kay Karim na maghintay muna siya hanggang sa magising si Charlie mula sa coma. Dahil nag-aalala si Martin na kapag nalaman ng mga gustong pumatay kay Charlie na buhay pa ang kanilang target, pupunta sila sa ospital para tapusin si Charlie. Ang kinatatakutan ni Martin ay nagkatotoo nga. Isang gabi, pumasok sa ospital ang isang misteryosong lalaki na may dalang baril na nakabalat kayo bilang isang doktor. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Charlie at binaril ng ilang beses ang higaan ni Charlie.
Nang marinig ang putok ng baril, agad na dumating ang medical team para tingnan ang kalagayan ng pasyente. Natagpuan nila ang isa sa mga pasyente na puno ng dugo, pero hindi si Charlie ang pasyente. Inilipat pala ni Detective Marie si Charlie sa ibang silid bago ang insidente ng pamamaril. Alam ni Marie na tiyak na pupunta sa ospital ang mga salarin para tapusin si Charlie. Makalipas ang ilang araw, nang bumuti na ang kalagayan ni Charlie, dumalaw si Tony. Nangako si Tony kay Charlie na hahanapin niya ang mga salarin. Ilang sandali pa, sa pamamagitan ng CCTV camera, napansin ni Marie sina Karim at Martin na inilabas nila si Charlie sa ospital at umalis sakay ng sasakyan. Agad namang inutusan ni Marie ang kanyang mga tauhan na sundan sina Karim at Martin. Sa daan, napagtanto ni Karim at Martin na sinusundan sila. May tinawagan si Karim para tulungan siyang makatakas sa mga pulis. Isang habulan ang naganap sa pagitan ng sasakyan ni Karim at ng sasakyan ng pulis. Dumating ang mga tauhan ni Karim at hinarangan ang sasakyan ni Marie. Dinala ni Karim si Charlie sa isang lumang bodega kung saan iginapos niya ang isang taong pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril kay Charlie. Ang taong ito ay tauhan pala ni Tony, si Roj Hood. Takot na takot ang itsura niya kaya naihi siya sa kanyang pantalon. Gayunpaman, sinabi ni Charlie na hindi niya sasaktan si Roj Hood kung isisiwalat nito ang pagkakakilanlan ng mga gustong pumatay sa kanya. Sa wakas isiniwalat nga ni Roj Hood na ang may pakana ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Tony at ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Tony. Noong unang magsimula ng negosyo ng droga sina Charlie at Tony, umaasa si Tony na patuloy nilang patatakbuhin ni Charlie ang negosyo ng magkasama. Ngunit nang magpasya si Charlie na magretiro, doon naisip ni Tony na baka maging hadlang si Charlie sa kanyang mga negosyo, kaya binalak ni Tony na patayin siya. Nang marinig iyon, labis na nabigla si Charlie at lumabas sila ni Karim para sa isang talakayan. Hindi na makapaghintay si Karim na tapusin si Tony pati na rin si Roj Hood. Pero inalala pa rin ni Charlie ang pangako nila noong bata pa sila. Hiniling niya kay Karim na wag patayin si Tony dahil gusto niyang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan hanggang kamatayan. Pagkatapos, hinatid ni Karim si Charlie pabalik sa kanyang bahay kung saan mainit siyang sinalubong ng buong pamilya. Umuwi na rin si Karim at nagtipon-tipon sila kasama ang kanyang munting pamilya. Ngunit pagkatapos ng hapunan, si Karim ay hinarang ng mga tauhan ni Tony habang lumabas ito sandali. Pinilit nilang isakay si Karim sa itim na van at dinala sa isang desyertong lugar para pahirapan. Lumalabas na dahil hindi nila pinatay kanina si Roj Hood, nagsumbong ito kay Tony kaya dinukot nila si Karim upang patayin. Ngunit pinatay din nila si Roj Hood dahil sa kapalpakan nito. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pamilya ni Karim ng isang pakete na naglalaman ng mga daliri ni Karim. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Charlie sa libing ni Karim. Umiyak ang buong pamilya ni Karim sa prosesyon ng libing. Dahil hindi na makayanan ni Charlie ang kalungkutan sa nangyari kay Karim, sa wakas ay nagpasya na siyang maghiganti. Ngunit sa una, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Dahil dito, hiniling niya sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, si Pat, na dalhin ang kanyang pamilya upang magtago sa isang ligtas na lugar sa ibang lungsod. Kailangan ding tiyakin ni Pat na ang lokasyon ng kanilang hideout ay hindi masusubaybayan ng sinuman. Samantala, ang mga tauhan ni Tony ay nagpa-party sa isang bar. Iniisip nila na ang kanilang mafia gang ang pinakamalakas na grupo ngayon pagkatapos nilang patayin si Karim. Ngunit naputol ang kanilang kagalakan sa pagdating ni Charlie na may hawak na granada at itinutok ang kanyang baril sa grupo. Inutusan sila ni Charlie na ilagay ang kanilang mga pistol sa ice pot sa mesa. Pagkatapos nagbanta din si Charlie sa kanila na magpaalam na sila sa kanilang mga pamilya dahil hindi magtatagal ay mamamatay na silang lahat. Pagkasabi noon ay binaril ni Charlie si Bastian sa noo. Target ni Charlie si Bastian bilang kanyang unang biktima dahil naalala niyang si Bastian ang unang bumaril sa kanya sa pag-atake sa basement. Isa-isang pinatay ni Charlie ang mga tauhan ni Tony. Sinimulan nila ang karahasan kaya tatapusin din ito ni Charlie sa karahasan. Ang mga brutal na aksyon ni Charlie ay nagtulak kay Tony sa punto ng pagkabigo hanggang sa pagnasa niyang maghiganti. Isang araw, inutusan ni Tony ang kanyang mga tauhan na hanapin si Charlie sa kanyang bahay at dukutin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Gayunpaman, pagdating nila doon, walang tao ang bahay ni Charlie. Tila ayaw nilang umuwing walang dala, kaya hinalungkat nila ang lahat ng kasangkapan sa bahay. Sa hapon, pumunta si Martin sa bahay ni Charlie at nakitang napakagulo sa loob.
Agad niyang napagtanto na baka si Charlie ay nasa kanyang pinagtataguan, kaya pumunta siya sa hideout ni Charlie. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay sinusundan na pala siya ng mga tauhan ni Tony mula nang umalis siya sa bahay ni Charlie. Matatagpuan sa isang tuyong lugar sa tabi ng dalampasigan, sa wakas ay nahanap na rin ni Martin si Charlie. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Charlie na may ibang taong umaaligid sa kanyang hideout. Inihanda nila ni Martin ang kanilang mga pistol. Ang isang shootout ay hindi maiiwasan, nang ang mga tauhan ni Tony ay pinaputukan sila gamit ang automatikong rifle. Nakatakas si Martin sa dalampasigan at balak niyang gamitin ang bangka, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Sa kabilang banda, sumakay si Charlie sa motorsiklo kaya isang matinding habulan ang naganap sa pagitan ng mga tauhan ni Tony at ni Charlie, hanggang sa wakas, sinadyang patalbugin ni Charlie ang kanyang motor sa kotse ng mga pulis nang sa ganun magamit niya ang mga pulis bilang proteksyon laban sa mga tauhan ni Tony. Dahil dito, dismayadong iniwan siya ng mga tauhan ni Tony. Kasunod nito, kailangang harapin muli ni Charlie ang detective na si Marie. Habang nasa interogasyon, ipinarating ni Marie ang resulta ng kanyang investigasyon sa insidente ng pamamaril na naganap sa parking lot. Natagpuan niya ang ilang butas ng bala sa dingding na nagpapahiwatig na ang isa sa mga umatake ay walang intensyon na patayin si Charlie. Isang hapon sa ibang bayan, sinusundo ni Pat sina Anatoly at Eva sa kanilang paaralan. Ilang minuto pa lang nang makalabas na sila sa paaralan, biglang tinambangan ng mga armadong lalaki ang kanilang sasakyan. Si Pat ay binaril at napatay, habang sina Anatoly at Eva ay dinukot at isinakay sa van. Nang maglaon ng gabing iyon, nahanap ng pulis si Eva na naiwan sa isang gasolinahan na duguan ang muka at sinabing dapat daw sumuko ang kanilang ama na si Charlie kay Tony kung gusto niyang iligtas si Anatoly. Sa sitwasyong ito, nagtungo si Charlie kay Detective Marie upang makiusap na magulat sila ng peking opisyal na balita ng kanyang pag-aresto, nang sa ganun makapagtago siya upang lihim niyang salakayin si Tony at ang kanyang mga tauhan. At kapag matapos na ang lahat ng kaguluhang ito, handa siyang sumuko. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Charlie ng mga pulis ay lalong nagpagalit kay Tony. Ipinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Pascal upang patayin ang anak ni Charlie. Sumugod si Pascal sa kinaroroonan ni Anatoly. Pero hindi namalaya ni Pascal na sinundan na pala siya ni Charlie simula nang umalis siya sa bahay ni Tony. Tinangka ni Charlie na pasukin ang isang lumang bodega na napapalibutan ng barbed wire kung saan makikita si Pascal na pumasok sa lugar. Hiniling ni Pascal sa isa sa mga lalaking nagbabantay kay Anatoly na patayin kaagad ang bata. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ng lalaki si Pascal dahil hindi niya kayang pumatay ng inosenteng bata. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay sinaksak ni Pascal hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inihagis niya si Anatoly sa trunk ng sasakyan at naghahanda ng umalis. Samantala, nagawa ni Charlie na masira ang linya ng barbed wire pagkatapos ay sinundan niya ang kotse ni Pascal at tumalon mismo sa windshield. Nahulog siya sa lupa, ngunit nagawa niyang bumangon muli para labanan si Pascal. Sa huli, napatay ni Charlie si Pascal. Binuksan ni Charlie ang trunk ng sasakyan at binuhat si Anatoly. Pagdating sa bahay, sinabi ni Charlie sa kanyang pamilya na hindi na nila kailangan pang magtago dahil nagawa niya nang mapatay ang lahat ng tauhan ni Tony. Isang hapon, mag-isa si Tony sa kanyang bahay nang pumasok si Charlie na may dalang baril. Hiniling ni Charlie kay Tony na makipagkasundo dahil pareho silang nangako na maging magkaibigan hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ni Charlie ay natapos sa walang kabuluhan. Tinugon ni Tony ang paanyaya ni Charlie sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na tubig sa mukha ni Charlie. Dahil dito nagpambuno ang dalawang magkaibigan. Sa kabutihang palad, nang si Charlie ay tumingin sa sulok, ni-raid ng mga pulis ang bahay ni Tony at inaresto si Tony sa mga kaso ng drug trafficking. Ang pulisya ay nakakuha ng ebidensya ng mga transaksyon sa droga na isinagawa ni Tony mula sa database file na ibinigay ni Charlie. Lumalabas na nagawa pala ni Charlie makuha ang mga pruweba sa transaksyon ng droga ni Tony dahil pinilit niya ang isa sa mga tauhan nito bago pinatay. Sa pagtatapos ng pelikula, walang sapat na ebidensya ang detective na si Marie para arestuhin si Charlie, kaya napilitan siyang palayain si Charlie. Nang papalabas na siya ng police station, hinihintay ni Martin si Charlie doon para sunduin siya. Sa pag-uwi nila, hiniling ni Charlie kay Martin na dalhin siya sa eksena ng pagbaril sa kanya sa parking lot. Dahil sa impormasyon mula kay Detective Marie, na-curious si Charlie sa mga butas ng bala sa mga dingding.
Kalaunan, nalaman ni Charlie na ang nagpaputok ng balang ito ay si Martin. Humingi ng tawad si Martin dahil noong mga oras daw na iyon, pinakiusapan siya ng mga tauhan ni Tony na may papatayin sila. Ngunit nang malaman niyang si Charlie pala ang kanilang papatayin, nagkunwari si Martin na itinutok ang baril kay Charlie para hindi maghinala ang mga tauhan ni Tony, pero sa dingding niya talaga ito pinaputok dahil wala talaga siyang intensyong patayin si Charlie. Dahil dito pinatawad ni Charlie si Martin. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Charlie na nakatira ng tahimik malapit sa dalampasigan kasama ang kanyang munting pamilya.